Morning mga beshi, today is June 4. Ang i-feature ko ngayon ay itong Ficus elastica. Ang plan ko dito, I have three kinds of Ficus elastica here. One is this ruby and the other one is the black prince here. Black prince. This plant has been in my wish list since last year, and these three is been with me for about a month. Kaya ito yung napili ko ngayon. Gusto ko lang siyang i-transfer ng pot kasi nasa nursery pot siya. So from the planters, ito yung kanilang mga ginagamit, and ito normally ay nilalagay ko sa loob ng bahay. At nababother ako kasi hindi kaaya-aya, eyesore yung pot niya. So yun lang naman yung reason ko, ito-transfer ko siya dito sa plastic pot, and then after that ilalagay ko pa siya sa sa decorative pot. So titingnan ko sa tatlong ito, sa tatlong yan na ipinakita ko sa inyo, ito yung pinaka pricey kasi unang-una medyo mukhang matibay siya, unlike nitong ruby na to, siya parang may sakit, and nakita ko naman yung seller, ganito rin yung kanya, may sakit, natutuyo yung dahon, and parang unstable siya, napaka-sensitive. So kaya na ko naman din mga beshi gustong magkaroon nito kasi ang symbolism nito ay yung important memories daw ang symbolism niya, and then it symbolize cheerfulness and friendliness. At according din sa nabasa ko, yung mga may birthday ng September, maganda raw magkaroon nito. Pero para sa akin, whether na ano yung birthday mo, anong month, parang birthstone yun sa mga merong ruby, merong sapphire, so may 12 kinds of stones kasi 12 yung months every year. So sa plant daw, ang sa akin sa stone ay ruby, not ruby, that is January, mine is sapphire. So meron naman akong singsing na sapphire ang and then this one as well is yung since September birthday ko. So yan, yung wish ko na magkaroon ng rubber plant. Before yung rubber plant ko ay malaking branch, umupa pa talaga ako ng aakyat at puputol. At first, ang haba niya, may picture ako, kaya lang siguro na i-post ko siya sa Facebook, pero malayo na kasi a year ago na. And then actually tumubo siya pero hindi ko alam talaga yung paano ba talaga ang mag-propagate ng rubber plant galing sa kanyang branches. Yun, ginawa ko muna kasi naalala ko, I soak it with water for 2 weeks, and then I cut it. Ganun din, ang isa inilagay ko sa water, ang isa inilagay ko sa soil, but hindi ako aware sa mga soil mix. So simpleng garden soil lang yung pinagtaniman ko. At first, nagkakaroon ng new leaf. After 1 month, nagpagawa ako ng roof. So, yung mga manggagawa, na-move niya hanggang sa nakita ko unti-unti na siyang natuyo at namatay. So, at this time, hindi ko naman siya talaga ipopropagate, mga beshi. Ko lang siya. Yung gusto ko lang siyang ma-transfer dito sa pot na to kasi nababother na ako dito. So titingnan ko, makikita ko rin kung talagang stable na siya. Medyo matigas yung niya. Medyo matigas ang medium na ginamit ng planters o nagtanim ay mukhang may rice hull at saka maybe may loam soil. So yun parang may rice hull o loam soil siya. So siguro ganun na rin ang aking gagamitin sa pandagdag. Dadagdagan lang naman ito pa rin. Gusto ko lang talagang malipat doon sa dito sa pot na to kasi
magiging tatlo-tatlo na siya. Medyo takot ako kasi ito yung ano medyo nagkailaw. Kasi itong aking ilaw, ano lang siya kapag ano. So, let's see. Wala pa namang roof yung ilalim ng pot. Nursery pot lang siya, malambot. So, yun yung kagandahan. Ayusin natin ito. Yun yung kagandahan. Ano siya, dry siya. Kung fresh naman yung soil niya, yan. Okay naman, hindi naman ako nababother sa soil. Matitignan ko lang din kung talagang stable na talaga siya. Kasi hindi rin naman biro yung price niya. And let's see kung ito talaga ay let's see. Ayan, meron natin naman ugat. So stable na siya. I think yun pa rin, since na hindi naman buo yung ano. Normally sa mga nakikita ko, madami talaga yung ano niya. So, ang gagawin ko na lang ay lilipat ko dito. Yung pa rin yung pot. Dadagdagan ko lang ng sarili kong mixture, which is coco cubes. Meron din siyang loam soil at saka yung shredded na coco cubes. Yun lang ang inilagay ko dito sa aking ano. Lalagay ko lang siya sa meron pa pala to na since mahilig ako sa sunflower seed. So, yung balat niya, i-experiment ko lang siya. Sorry, in-experiment. Kasi maano rin ito madali siyang, yung madaling maano yung tubig. Magandang soil mixture din ng isang plant. So, sama-sama ko na lang dito. Pinagtagtag. Tapos yun, lagay lang ako ng ano kasi sobra nang nadadamage yung aking mga kuko. Medyo mahirap din kasi pag magpapamanicure ako, dumadayo pa ako sa kapatid ko. So, lalagay ko siya dito muna sa ilalim. Yan. May hole naman yung pata. Ipakita ko na. Yan. May hole. So, yun na. Ilalagay ko na. Tapos yun pa rin yung soil na gagamitin ko. Transfer ko lang talaga para hindi naman yung pangit. Yan. Nawala na ano na naman namatay na. Ano na naman yung ilaw ko. Kasi nga ito ay solar yan. Ito kasi madami rin ano sabi hindi daw siya okay lang pag moist yung maganda naman moist yung soil. Idagdag ko na yung mga dati na kinuha ko. Sorry, dumilim. Yan. Para lang maging presentable ng konti. Sana hindi magtampo. I hope hindi siya ma-stress kasi inanuhan ko lang naman. Tinignan ko lang din naman kung stable nga talaga yung ugat niya. So, ayan. Natanim na natin. Balik ko yung mga ano. Kasi malaki lang naman ang konti yung pot. So, ayan mga beshi. Okay na siya. Ayan. Ganun mas maganda yung pot. Actually, yung pot, hinugasan ko pa siya ng from the market na binilang ko. Hinugasan ko siya ng Joy. Ito. And then, pinunasan kong mabuti. Tapos, yan na. Maganda na siya, mga besh. Yan. So, at this time, thank you for being with me. And please, pupunti pa lang yung subscriber ko. Kung ini-invite ko po kayo, natulungan nyo kung magkaroon din ng mga subscribers. Malaking magiging tulong nito kapag nagkaroon ng fruit yung pag-YouTube ko. So, thank you once again. God bless and always keep safe. Pandemic pa rin po. Bye! Hindi naman ako nababother sa soil. Matitignan ko lang din kung talagang stable na talaga siya. Kasi hindi rin naman biro yung price niya. And let's see kung ito talaga ay let's see. Ayan. Meron natin naman ugat. So, stable na siya. I think yun pa rin. Since na hindi naman buo yung ano. Normally, sa mga nakikita ko, madami talaga yung ano niya. So, ang gagawin ko na lang ay lilipat ko dito. Yung pa rin yung pot. Dadagdagan ko lang ng sarili kong mixture, which is coco cubes.
Meron din siyang loam soil at saka yung shredded na coco cubes. Meron, yun lang ang nilagay ko dito sa aking ano. Lalagay ko lang siya sa, ay meron pa pala to na since mahilig ako sa sunflower seed. So yung balat niya, i-experiment ko lang siya. Sorry, in-experiment kasi maano rin to madali siyang yung madaling maano yung tubig, magandang soil mixture din ng isang plant. So sama-sama ko na lang dito, pinagkabag. Tapos yun, lagay lang ako ng ano kasi sobra nang nadadamage yung aking mga kuko. Medyo mahirap din kasi pag magpapamanicure ako, dumadayo pa ako sa kapatid ko. So lalagay ko siya dito muna sa ilalim. Yan. May hole naman yung pata. Ipakita ko na. Yan. May hole. So, yun na. Ilalagay ko na. Tapos yun pa rin yung soil na gagamitin ko. Ta-transfer ko lang talaga para hindi naman pangit. Yan. Nawala na ano na naman namatay yan. Ano na naman yung ilaw ko. Kasi nga ito ay soda. Yan. Ito kasi madami rin ano sabi hindi daw siya okay lang pag moist yung maganda naman moist yung soil. Idagdag ko na yung mga dati na kinuha ko. Sorry, dumilim. Yan. Para lang maging presentable ng konti. Sana hindi magtampo. I hope hindi siya ma-stress kasi inanuhan ko lang naman. Tinignan ko lang din naman kung stable nga talaga yung ugat niya. So, ayan, natanim na natin. Balik ko yung mga ano, kasi malaki lang naman ang konti yung pot. So, ayan, mga beshi. Okay na siya. Ayan. Ganun mas maganda yung pot. Actually, yung pot, hinugasan ko pa siya ng, from the market na binilang ko. Hinugasan ko siya ng Joy. Ito. And then, pinunasan kong mabuti. Tapos yan na, maganda na siya mga besh. Yan. So, at this time, thank you for being with me and please, kukunti pa lang yung subscriber ko. Kung ini-invite ko po kayo, natulungan nyo kung magkaroon din ng mga subscribers. Malaking magiging tulong nito kapag nagkaroon ng fruit yung pag-YouTube ko. So, thank you once again. God bless and always keep safe. Pandemic pa rin po. Bye! You turn over the hourglass. The sand is falling down. Oh, it's too fast for you, for you. Don't waste your love, just let it last. Cause once it's gone, it's never coming back. It's true. Morning mga beshi. Today is June 4. Ang i-feature ko ngayon ay itong Ficus elastica. Ang plan ko dito, I have 3 kinds of Ficus elastica here. One is this ruby and the other one is the black prince here. Black prince. This plant has been in my wish list since last year, and these 3 is been with me for about a month. Kaya ito yung napili ko ngayon. Gusto ko lang siyang i-transfer ng pot kasi nasa nursery pot siya. So from the planters, ito yung kanilang mga ginagamit, and ito normally ay nilalagay ko sa loob ng bahay. At nababother ako kasi hindi kaaya-aya, eyesore yung pot niya. So yun lang naman yung reason ko, ito-transfer ko siya dito sa plastic pot, and then after that ilalagay ko pa siya sa sa decorative pot. So titingnan ko sa tatlong ito, sa tatlong yan na ipinakita ko sa inyo, ito yung pinaka pricey kasi unang-unang medyo mukhang matibay siya. Unlike nitong ruby na to, parang may sakit. And nakita ko naman yung seller, ganito rin yung kanya.
may sakit, natutuyo yung dahon, and parang unstable siya, napaka-sensitive. So, kaya na po naman din, mga beshi, gustong magkaroon nito. Kasi ang symbolism nito ay yung important memories daw. Ang symbolism niya, and then it symbolize cheerfulness and friendliness. At according din sa nabasa ko, yung mga may birthday ng September, maganda raw magkaroon nito. Pero para sa akin, whether na ano yung birthday mo, anong month, parang birthstone yun eh. Sa mga merong ruby, merong sapphire, so may 12 kinds of stones kasi 12 yung months every year. So sa plant daw, ang sa akin sa stone ay ruby. No, not ruby, that is January. Mine is sapphire. So meron naman akong singsing na sapphire ang ano. And then this one as well is yung since September birthday ko. So yan, yung wish ko na magkaroon ng rubber plant. Before yung rubber plant ko ay malaking branch, umupa pa talaga ako ng aakyat at puputol. At first, ang haba niya, may picture ako, kaya lang siguro na i-post ko siya sa Facebook, pero malayo na kasi a year ago na. And then actually tumubo siya eh, pero hindi ko alam talaga yung paano ba talaga ang mag-propagate ng rubber plant galing sa kanyang branches. Yun, ginawa ko muna kasi naalala ko, I soak it with water for 2 weeks, and then I cut it. Ganun din, ang isa inilagay ko sa water, ang isa inilagay ko sa soil, but hindi ako aware sa mga soil mix. So simpleng garden soil lang yung pinagtaniman ko. At first, nagkakaroon ng new leaf. After 1 month, nagpagawa ako ng roof. So, yung mga manggagawa, na-move niya hanggang sa nakita ko unti-unti na siyang natuyo at namatay. So, at this time, hindi ko naman siya talaga ipopropagate, mga beshi. Iyaano ko lang siya. Yung gusto ko lang siyang ma-transfer dito sa pot na to kasi nababother na ako dito. So titingnan ko, makikita ko rin kung talagang stable na siya. Medyo matigas yung niya. Medyo matigas ang medium na ginamit ng planters o nagtanim ay mukhang may rice hull at saka maybe may loam soil. So yun parang may rice hull o loam soil siya. So, siguro ganun na rin ang aking gagamitin sa pandagdag. Dadagdagan lang naman ito pa rin. Gusto ko lang talagang malipat doon sa dito sa pot na to. Kasi magiging tatlo-tatlo na siya. Medyo takot ako kasi ito yung medyo nagkailaw. Kasi itong aking ilaw, lang siya kapag So, let's see. Wala pa namang roof yung ilalim ng pot. Nursery pot lang siya, malambot. So, yun yung kagandahan. Sinabi nito. Yun yung kagandahan. Siya, dry siya. Mukhang fresh naman yung soil niya. Yan. Okay naman, hindi naman ako nababother sa soil. Matitingnan ko lang din kung talagang stable na talaga siya. Kasi hindi rin naman biro yung price niya. And let's see kung ito talaga ay let's see. Ayan, meron natin naman ugat. So stable na siya. I think yun pa rin since na hindi naman buo yung normally sa mga nakikita ko, madami talaga yung niya. So ang gagawin ko na lang ay lilipat ko dito yung pa rin yung pot. Dadagdagan ko lang ng sarili kong mixture, which is coco cubes. Meron din siyang loam soil at saka yung shredded na coco cubes. Yun lang ang nilagay ko dito sa aking Lalagay ko lang siya sa meron pa pala to na since mahilig ako sa sunflower seed. So, yung balat niya, i-experiment ko lang siya. Sorry, in-experiment. Kasi maano rin ito madali siyang,
yung madaling maano yung tubig. Magandang soil mixture din ng isang plant. So, sama-sama ko na lang dito. Pinagkabig-kabag. Tapos yun, lagay lang ako ng ano kasi sobra nang nadadamage yung aking mga kuko. Medyo mahirap din kasi pag magpapamanicure ako, dumadayo pa ako. Kapatid ko. So, lalagay ko siya dito muna sa ilalim. Yan. May hole naman yung pata. Ipakita ko na. Yan. May hole. So, yun na. Ilalagay ko na. Tapos yun pa rin yung soil na gagamitin ko. Ta-transfer ko lang talaga para hindi naman yung pangit. Yan. Nawala na ano na naman namatay yan. Ano na naman yung ilaw ko. Kasi nga ito ay solar yan. Ito kasi madami rin ano eh. Sabi hindi daw siya okay lang pag moist yung maganda naman moist yung soil. Idagdag ko na yung mga dati na kinuha ko. Sorry, dumilin. Yan. Para lang maging presentable ng konti. Sana hindi magtampo. I hope hindi siya ma-stress kasi inanuhan ko lang naman. Tinignan ko lang din naman kung stable nga talaga yung ugat niya. So, ayan, natanim na natin. Balik ko yung mga ano, kasi malaki lang naman ng konti yung pot. So, ayan, mga beshi. Okay na siya. Ayan. Ganun mas maganda yung pot. Actually, yung pot, hinugasan ko pa siya ng, ano, from the market na binilang ko. Hinugasan ko siya ng Joy. Ito. And then, binunasan kong mabuti. Tapos ano, yan na. Maganda na siya mga besh. Yan. So, at this time, thank you for being with me. And please, kukunti pa lang yung subscriber ko. Kung ini-invite ko po kayo, natulungan nyo kung magkaroon din ng mga subscribers. Malaking magiging tulong nito kapag nagkaroon ng fruit yung pag-YouTube ko. So, thank you once again. God bless and always keep safe. Pandemic pa rin po. Bye! You turn over the hourglass. The sand is falling down. Oh, it's too fast for you, oh you. Don't waste your love, just let it last. 'Cause once it's gone